Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Hoy, Mare, pare. Narinig niyo na ba yung latest? Baka may tumawag sa inyo at nanghihingi ng inyong personal o iba pang sensitibong impormasyon. Babaan mo agad ng phone. Voice phishing yan. Baka gamitin yung information nyo para manloko ng iba o nakawan ka. Naku, huwag kayong paloloko. Laging maging alisto. I-report nyo agad sa complaint link sa website ng NTC or mag-email sa contratechscam@ntc.gov.ph o consumer@ntc.gov.ph. Pwede din itawag sa 1682. 24-hour consumer hotline yan ng NTC. O kaya sa 8920-4464, 8926-7722 at 8921-3251 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Anato na oras sa kabarangay. 11 minutos na nakalabay alas 2. Welcome hato na taramdan na Info Centrum pan Martes sa March 17. Atipen pumida ito na iyo kahampang. Kaupod natin didi Master Control Engineer Alcuin. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kada kita ito na kaalas 3 yan ang kilup di kami niyo. Uy, adinahi Ate V Gumban. Mapay nga kilup nga naman Philippine Information Agency, PIA Eastern Samar, nga na get well soon, nga dahiton ato na padi. Sir Samuel Candido, get well the soonest. Maupay nga kilip nga dito na ito na mga trike drivers. Kumusta na ito na pasada yan na? Buruguti pa naman yan na ano ito na namamasaheros. Pansin ba natin darabah ito na pagmahal sagka hadton na presyo hadton na petroleum products. So dirilain kita din Eastern Samar, dirila din syudad dito na Borongan, bugos nga nasod, bugos pa nga ni nga kalibutan talaga ining kasamukan na krisis dito naman Middle East. Salit tipid kita pagtaga kuryente. Adton mega oil price hike alert amuin inaabat na diniha aton na dapit an pagkitaasan na presyohan na lana nga nagatikang ini yan nga adlaw March 17 nga magsusunod-sunod na ini. Antes kita kumanhin na galibot lani kita mga gasolinahan. Pera lang nga mga gasolinahan at dun iba kasi waray mag open na medyo maiha-iha na salit pera la adto na napicturan ta adto na nag-aumento na presyo pera na kakilip adto na Provincial Disaster Risk PDRRMC PDC joint meeting pera adto na mga gasolinahan din aton nga sara kay waray na supplyhan gasolina. Siyam 57 naman nga mga gasolinahan habugos ini nga probinsya na Eastern Samar adto na nag-aumento na presyo. Amo ito nato na tatalakayon yan ang kilup nagindumara nga joint PDC PDRRMC meeting kakilup nga adlaw. Ato na ipabati adto na pera nga mga mensahe labi na adto na naging pahayag ni Governor RV Ivardoni para masaydan kita ano ba iton mga pitad nga ginabubuhat iton ato na gobyerno lokal, province ngan sugad man iton na mga local government unit pinaagi pagburublig dara na hini nga pag hinitaas ito na
presyo ito na produkto petrolyo. Maupay nga kala pa Gino Villarreal Gubala, pa shoutout po, dahira habong to ito na oras. Maupay nga kala pa Gino, kumusta ka mo, di daha oras? Pariho ba diding nag-umento gihapon adton na presyo na mga petroleum products di daha oras? John Mar Abad, maupay nga kulop San Julian. Adton ERT, Emergency Response Team, bungtuhan na San Julian, maupay nga kulop John Mar Abad. Kumusta na kamo dida? Angan-angan la kamo kay dinhi naman haato na dapit magkakamay-ada liwatin cash assistance payout. Pareho ini hadto na dumara kanina dapit haaga. Dito naman Metro Manila nagtikang na adton kana na DSWD PAX. Pero ba adton ira nakakarawat hini mga 5,000 pesos nga fuel subsidy para ini hito na sektor hito na transportasyon nga masunod ini nga hinaha mga probinsya salita angan-angan laanay kamo na ato na mga truck drivers aton mga PUV public utility vehicle drivers in makakakarawat liwat hini nga subsidiya labot lahiton kanan local government unit. Kay baman kanina diba didahto na report ni Ate Sok amuin nagplaplano gihapon nga magpatuman daman hin ayuda ito na Borongan City nga nagintagad na daman adton didahto na committee hearing adton paumento naman hiton pasahe hiton tricycle dinhi aton na syudad hiton na Borongan pero adton ira ginaaro nga paumento 2 pesos nga aumento. Oo. Kay baman ka barangay dito Metro Manila, adiman nag-anunsyo na adtoon Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang bag-ong pagpaumentohan na pasahe. Pira nga mga pampublikong transportasyon haaton nasod. Amini aton kumpirmar ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II aton fare increase nga dahiton traditional nga modern nga mga jeepney pati na iton city bus pati iton transport taxi an TNVS kon Transport Network Vehicle Services ngan ini nga mga P2P buses dito ito na Metro Manila na kung tawagan na point-to-point o P2P buses. So, maepekto ito bag-o nga fare metrics. Yan na nga Huwebes, March 19. 2 pesos adton epektibo adton bag-ong 2 pesos nga kadugangan nga pasahe para ito na public utility jeepney ko na PUG. So dini naman haaton syudad na Borongan para hito na mga tricycle driver. So may danahira nakipaghimaang raw na nga dadto naton mga magbabalaod nga masunod na ini pagkatapos hito na seryeman kasi may daman-daman hito na proseso salita paglalauman adton price hike adton taas sa pasahe dini naman haaton dapit. Maupay nga kulub nga dakan Ate Elaine Agda. Hi Ate Pen, kumusta? Kumusta Elaine Agda ngan sugad man didadiwat habung tuhiton kan avid kantoda. Maupay nga kulub Yunasta. Kumusta iton pamasada dida naman habung tuhiton kan avid. Pero iton pasahe dito ha iyo. Pwede na ba liwat ka mo gin plano adto na mga bulig bahiton toda, di ba? May dahiton na kada bungto, may da kamo tinatawag tricycle and operators drivers nga association na iyuliwat pag pahataas ito na presyo ito na pamasahe.
Kaya adi naman nga ni inaabat na. Sige daw, Engineer Alcuin, aton ipakita dida, i-flash natin, aton umentohan gasolina ngan diesel. So, didila ta aton. Piperala iton nga mga gasolinahan na natin na picturean. Pamati ko upat. So, yan na iton nga Martes sa March 17. So, dinhilain ni aton na dapit, kung aton kukulawan, may da kasi kita di daman iginsend Engineer Alcuino nga presyo han nakalabay nga simana. So iton adton kanan Department of Energy iton hiya nga paumento tinikangan yan nga adlaw March 17. So iton diesel per liter, so magkakamayadahin increase nga 20.40 nga da 23.90 pesos. Nga iba-iba iton, depende kung ano nga klase, kumpanya, hito na lana. So, yan na naman, iton hiyaan, kanan yan na bait, Engineer Alcuin, yan na iton nga latest nga pamresyuhan. Yan na, may ada dida iton, han last week, 74.81, na range from 81 pesos to 82 pesos adton presyo. Yan na naman inabot na hin 95.50 nga da 113 pesos na iton kada litro hiton diesel. Imagine answering palahad to kakulup nga bangin sunod nga semana pa iton 3-digit nga pag-umento. So yan di dahil ito isang gasolinahan, 95. So may da na 95.50. So yadahin 96. May dada mahiton dida 113 na ito na presyo ito na diesel per liter. So yada 113.50. So, ada na litay iyo, kung diin ka mo mapalit, iton iyo naman pan-gas, pan-diesel. Yan na iton nga adlaw, takay sunod-sunod na, nga dapahiton ka March 23. May datag 95.50, iton na diesel, 95 pesos and 50 centavos. So, iton pinakamahal didi nga ato na kuhaanhin picture, inabotin 113. Nga kung kukulawan naman natin adton kanan last week, kulawin natin pamresyuhan naman han last nakalabay nga simana, may dapahad to 72 adton presyo han diesel. So 72 pesos, may ada 65 kuan iton may da 82, may da daman 74.81. Ang dati iton nga presyo nakalabay nga simana. Tapos yan 95, tapos adton pinakamahal na abot hin 113. So last week may dapahad to 73.70. So Petron ini dito dapit may kanabong nga gasolinahan nga na may daliwat dito hiton may kabong han last week aton liwat pag libot-libot may dapahad to maabot hin 72 pesos. Pero yan naabot na hin 95, sobra 90 nga da naman 100 pesos. Sobrahin 100 na yan na ito na pamresyuhan na mga gasolinahan. Kakulup amo ini adto na gintalakay didahad to na Provincial Development Council nga meeting, may da mga ginabubuhat nga mga pitad ito na aton provincial government para naman maibsan kay nahibaruan dida kay iton aton ngayon mga oil tanker. Waray man kita dipo din hinaman Eastern Samar, so nakikisakay hira hiton dipo dito naman Northern Samar. Problema man ito na ginaayad nga tulay, di ba kutikot, di da Hiporlos,
Kung para kadto ka mo ha Tacloban, maagi ka mo didi ha may sur nga dapit, aagian niyo dida iton nga detour nga bridge kay may daman ginaaya dida nga tulay ha Hiporlos, diri yan na pwede adton dagge nga mga sarakyan. Labi na ini nga mga nagdadarahin mga sobrahin 25 tons nga kargada. So apektado iton aton mga oil tanker nagdadara na iton mga petroleum products nga ni Eastern Samar kay may daman limitasyon kay bangin logo iton dida nga mahibang salit iton ginbubuhat hini naman nga mga nagsusupply iton na gasolina nga niha aton na Eastern Samar iginsasakay ni Rahin barge ngadto na ha San Isidro ha Northern Samar. Ante singa nga niha Eastern Samar, nalibot pa, napakadagatan pahira, Imagine ka, nag-report kakilip, hi Mayor Melchor Mergal, ito na Bungtuhan Salcedo, waray talaga na manira supply, na gasolina, diesel. Kay nawarayan man at doon iradida gasolinahan, kaharani lakunta from Tacloban, nga oil depot, itong tanker, so ang ginbuhat, para makakaniha ato na Eastern Samar, mapakadto pa ha Northern Samar dito hiton Roro. Ngan ibubutang naman dida hiton Depot ha Northern Samar saka na mapakanhina ha aton ha Eastern Samar. So kariyag sidngon kumbaga iton transportation cost para makaabot nganhi iton supply in madudugangan. Amo ini nga pagkumpyuta naton tikang ha 74.81 nga da 82 pesos adton presyohan diesel ha nakalabay nga semana inabot na iniya na 95.50 to 113 an kada litro han diesel. May da naman liwat paghitaas, pag-umentohan na presyohan na gasolina, sobrahin 10 pesos adto na paumento daman. So pasok ini dida naman hadto na paabiso hadto na Department of Energy nga tinikangan niya ng adlaw nga da March 23 amo ina magkakamayada hiin na pag-umento hiton na petroleum products. Iton diesel 20, 40 nga da 23 sa 90 pesos iton increase. Iton gasolina naman 12.90 to 16. Samtang iton petrolyo iton kerosene nga tanan ini per liter 6.90 to 8.90 pesos kada litro. So amit hiya nga da na hiton ka March 26. So hapag kaya na amo iton nga nag-umento daman diniha aton. Labot lang nga nag-umento, may dadaman na pipira na nga mga gasolinahan waray na hiramag babaligya. Kaya ton siring waray naman kuno nira produkto petrolyo, so waray na nira kuno igbabaligya. So kakilip naman didahad to na PDC nga meeting, nagsiring hi Mayor Dayan, may dadaw nira gasolinahan para nga gasolinahan dinhi nga kakadtuon talaga kikitaan kon talaga good nga waray nanira stock hiton na fuel hiton gasolina, di ba may dahiton ngadto igin tutusok ngadto hit ira mga paruhiton na ira mga alugan mga himusan ba hiton gasolina kukilawan talaga kun wara na nira kay bangin di kita maaram hiton mga rason o bangin naman waray na so para ma-sure kay bangin iton iba or naguhoard or niya na pag-aabre kun maghitaas na gud iton pampresyuhan so amin nga kukilawan hiton LGU hiton Borongan. Kasumpay hini kabarangay hala daw aton ipabati adton naging pahayag ini kakilip kay nag-cover kita nag-attend didahad ton joint PDC PDRRMC blended meeting. So karagsid ngon may dapira nga mga local chief executive nga binulig nag-attend hadton na meeting via Zoom nga dadton iba nga mga miyembro hadton PDC ngan PDRRMC. So kakilip ini nga adlaw kundi ginaghat ni Governor Ivardoni adton mga local government unit, mga ahensya, gobyerno nasyonal
nga mag-submit hin report mahitungod hiton kahimtang han supply han gasolina. Adton aktual talaga nga panginginahanglan hiton fuel. So asya ini kakilop ginaaruan hin na report adton na mga LGU adton na ira kada tagsa naman nga sitwasyon. Amo ini nga nahi-report ni Governor Governor RV nga hausa daw nga ira meeting dito naman Malacanang pinaagi ka na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nahisumat ira nga dahadton na mga local leaders nga iton oil reserve iton nakareserba nga petrolyo aton nasod Pilipinas amo in maeksakto nala nga dahin kanang 33 dias. Pero amo ini nga ginalauman na pagsagkahadton presyohan lana maabot sobra 100 kada litro. So asya na nga nitya na nga may na dinhi sobra 100 per liter hadton diesel. Kasumpay hini ka barangay adi ato na pamatian hi Governor RV Ivardoni. Talaga kumbaga inaabat duro pero we will get there. Sooner or later talagang mag-feel natin and effects ito na global fuel crisis. No, why? Okay, brief background. Kaya ano na may crisis? Well, to everyone's knowledge, diba, may naman gera. Yan na, US, may na Middle East. Not specifically the Middle East, but specifically Iran. Diba? For retaliation, ang Iran naman, closed the Strait of Hormuz, the biggest trading route for fuel worldwide. Also attacking its neighbors, the Gulf nations, so that's UAE, Dubai, Oman, Kuwait, Bahrain, etc. And it will, or it has already affected fuel supply prices globally. And we, as a country, are very reliant on fuel. Di rin pa kita, kumbaga, reliant on other sources of energy. Although may ana na din natin bansa na nagtitigan na mga solar, etc. But mostly to use fuel. Okay, a lot of our services require fuel, electricity, etc. That's why this will be a crisis. We have already felt some of the price increase, especially in our fuel stations. May ana naman price fuel monitoring as of March 16, may nanon copy. So, I'm not sure na tagal mo natin yung copy natin ng mga numbers na ada online. Okay, let's share the file. Let's not view it there. Kasi mas better if they can have a file on their own. Diba? Kasi if we share it there, hindi yan makikita agad, wala silang mahawakan na kopya. So I would rather that we send it to all of our members, even the members in the PBC. Yung fuel prices natin na monitor. But anyway, sorry, Engineer Tomas, medyo pinitake over ko yung part ko sana kasi connected yung one into it in our agenda. But anyway, so here's the thing, para bottom line na lang. The worry is, hindi ka na po Malacanang, nag-attend ako sa meeting ko. The worry is, may naton 33 days worth of fuel stock. Habukos nga Pilipinas. Assuming that we stay the same in terms of demand. No? But, daranahin nun niya energy saving measures, and magbabakasyon ng mga kabataan na inapasok soon, I think after this month. Kahit pa paano, we're looking at it na medyo may extend 33 days na fuel stock na doon. Alright? But 33 days goes by in a blink of an eye. Hindi mo mamalahin na 33 days na. Diba? Parang ako, yesterday, just an anecdote, parang akala ko nakakasumula pa lang ng 2026. Diba? Tapos ngayon, you're almost done with a quarter. Diba? So the 33 days, hindi yan nararamdaman. Bigla na lang mawawala yung
fuel resource natin sa Philippines. Although we have gotten a commitment based on the report of the DOE that there is more supply coming in, but for 17 days only. So if you compute that, that's 50 days worth of fuel. How many days are left in this year? Diba? But that's also assuming that demand stays the same. So definitely, we need to do something. We have to make changes so that we can preserve our fuel. So one of the things na kailangan natin makita yan na is from the side of, I think, DTI, siguro nakakabulig hapon, hanapin mga gasoline stations din yung ating probinsya. With the help siguro of our municipal mayors also, who are present, or the city mayor, I think we have to ask and consider whether how much fuel reserves, na meron pa din natin, na mayroon pa din natin. Because I'm assuming a lot of our national government agencies who also do frontline services like the PNP, AFP, Coast Guard, etc. I think they purchase gasoline from gasoline stations. Wala naman yung depot, diba? And then through reimbursement ka mo, diba? If I'm not mistaken, may depot ka mo or what? Allocate yung fuel liters, kukunin sa depot yung liters, magdi-deposit kayo. So at least, hindi problema ninyo kasi may depot. Control at pag-release. For example, sir, sa Coast Guard, sir, mayroon kaming gift card na naka-intend lang sa petrol na. Alright. Amad to ang first part pala, sige daw, at to paghingaday ni Governor RV at to sitwasyon pagtaga petrolyo. So, diniha aton dapit nga na masunod hini, adi naman at to naging pahayag naman kasi di na hadton dalagan hadton PDC meeting. Anayadi, galawan natin ha? Alright, so naistorya dida adton kaapekto hiba han krisis sa Middle East nga nasugad man adton naistorya ko na kanina an supply han aton petroleum products nga nakadto pa dapit ha may Northern Samar. Salit nagpasa inihin na suggestion nga iginpaaghin sa nga motion hi Borongan City Mayor Dayan Agda nga dako katiupay ito na mahibubulig kung ma-upgrade adto na mention ko nga duha nga tulay halawaan gan sugad man kutikot Hiporlos para makaagi adto na mga fuel truck nga may karga nga maabot 25 tons. So makakaiwas daw gud ini mas mahal nga pag-transport adto na produktan petrolyo kay nakadto pa man Northern Samar. Adi adto na naging pahayag ni Mayor Dayan Agda. Adto na second video. With a gasoline station, then in the event there will be a supply disruption, we will be able to get fuel from them. But Mr. Chair, the problem right now that we are facing, when we conducted the inventory and distribution, I think maybe people from the Department of Public Works and Highways must also be aware that delivery of fuel coming from Tacloban City goes around to Northern Samar because the bridge being constructed in Barangay Coticot, before Northern Samar, has a limited capacity, so the fuel tanker has to go to Boraya, and then I think it goes to somewhere else.
because of the limitation. And also the source of fuel right now, it comes from Northern Samar, sa Victoria ba? So there is a fuel depot there. So it takes time to reach Eastern Samar and Borogan in particular. So we consider that as a factor that would really disrupt the availability of fuel, Mr. Chair. So I would like to suggest, para nirihin ang mga Korean, paglilibot or ibabayan Northern Samar fuel rather than Eastern Samar, siguro impormaran ito ng Department of Public Works and Highways nga itong mapass-through haputikot, i-strengthen niya rin nga Victor Bridge that would withstand itong mga tanker. For nadalagi sila mga 24 tonnage, Mr. Chair, itong tonnage fuel, para hindi kita ma-disrupted, it-binibay nga niya, Eastern Samar. Kung ma-cooperate lang itong Department of Public Works and Highways, kung may nangyara ng agency, pero nera, ito nga era dito Bridge sa Barangay Kupito. So, pakiyan ang Mr. Chair, pabalikin ko, itong supply na nadatunan ni Hapuangan City, lagi ang paha Northern Samar, dito ni era dito. So, ma-cooperate itong transportation. So, kung na in a matter of a day, madatunan niya or 2 days, yan na 4 days na. Itong pakapot namin. So, there will be a disruption. For instance, what you have mentioned a while ago, that we have all of the stock in the country, it will only last for 30 days. So, walang nga replenishment ng itong mga gasoline stations na nag-ooperate na Korongan, talaga magkakamaya na talaga yung disruption of supplies. Pero, the good news, Mr. Chair, right now, per our monitoring together with the Philippine National Police, so far, what I found, Mr. Chair, supply disruption. So, ay papanipangin that, and I want to congratulate that itong mga tao na relax. Kasi it could not send a good message to the people kung nagkakamaya dahil panic buying even basic commodities. Kasi makakakuhan ng kaparata. So, kasi isa na kita na maluwi ng Diyos mga kuha na kita mga mature na itong mga Pilipino. Thank you, Mr. Madtuan pahayag ni Mayor Dayan Agdangan na kahumanhad to in nag-motion tapos ginaprobaran naman so may dahin ni resolution ang nag-request nga da naman Department of Public Works and Highways nga i-fortify pa hugtun nga kumbaga pa upayon pa nga makaagi iton mga dagge nga mga sarakyan di dahaton duha kasi may dahiton gin trabaho di da nga mga tulay halawaan gan Hiporlos di naman hin pinaka detour alternatibo nga inaagian so paupayon pa hiya nga makawarrant na dagge makaagi adto na magbugat nga mga sarakyan. Sumalaka na Governor RV maaro gihapon niya hinabulig ganda Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales kay para naman matagan kumbagahin budget para hiton pag pa 45 pa hiton nga duha nga tulay. Kasumpay hini may da naman gin-mention daman giupay daman iton yadi kay may da kasi program iton national government iton aton na presidente kung tawagan bawat bayan makikinabang kon BBM program kumbaga rice assistance program ini. Iginsumat ni Governor RV nga iton Eastern Samar amo nakatalaan kumarawat hin 61 million pesos para na hininga rice assistance kailarum hiton bawat bayan makikinabang ngan nagkamayadahin direktiba hi Governor RV nga dahiton mga local government unit andamon na adton listahan han mga kwalipikadong mga benepisyaryo. So gintatagan prioridad hiton na provincial government adton mga PUV drivers, mga tricycle drivers, ngan sugad man an mga pamilya hiton mga OFWs nga mga estihanon nga aadto yan na Middle East. Kumbaga, hini nga program hito national government
hirakunta ini iton matatagan prioridad. So adton mga local government unit from third class municipalities to first class and city makarawat hin certain amount para tikang hiton national government para na hininga rice subsidy. Ngan may daliwat iton fourth class below nga mga munisipyo. So iton province amoy ni nga 61 million pesos. Asya na damain ATV diba adton gin-mention han papresko ni Mayor Dayan. Sige, ang ta ini mga kabarangay nga dakiliwat ini nga maibubulig syempre para hiton mga direktang affected labi na iton aton mga trike drivers nga naangal talaga. May dako nasakyan kanina nasa ring hiyang diri nga ni kunta adto hiyaman mamasada. Pero kay wara makuno ni rato unon iilubon na la adton kagi mamahali na kuno yan na hiton gasolina. So maupay ini kay labot lahini nga kana na bawat bayan makikinabang in from DSWD naman adton fuel subsidy para haiyo. So kuan naman adto hiya cash. Ini naman adton rice naman nga ayuda pinaagi hiton rice assistance program. So nanihiyok na ito nato na mga trike drivers. Yan na naman, kakilip naman na ATV, maupay nga kilip dida naman PIA, aton Philippine Information Agency, ada Capitol. Iton nawara Ate Pen. Subsidiya. Oo, good afternoon. Clarita Portesa. Uy, ini ni Ate Merns Portesa? Adto hiya Commonwealth Quezon City. So damo na ito na babantayan nga ayuda ito na ito na mga trike drivers labot lah iton cash DSWD na mait AX na maiton hiya iton kanan province naman fund tikang hiton national government by bawat bayan makikinabang in rice subsidy. Nagpasa naman kakilupin resolution adton PDC nga taganhin datos ito na provincial government hiton listahan hiton mga OFW nga mga taga Eastern Samar nga aadto yan na apektado hiton tension dito naman ha Middle East. May dako mga kakilala dito. May da kita dito mga relatives, mga friendship nga adto naman ha Middle East. So ginaaro hiton kay amo na in nga mga igahatag ang taon nga ayuda bisa naman la good ti basta may da igahatag iton aton gobyerno maupay na iton at least para mataganhin na bulig iton ira naman mga pamilya nga bilin dinhi aton probinsya. So ginaaro na ini ito na lista. May dangayan pala kita satellite office siguro buwas makabisita kita nga da ATV OWA. May da kita din opisina satellite office iton Overseas Workers Welfare Administration. So adi ini second floor Kapitolyo. Baliwat ito na ira mga programa para hiton aton mga overseas Filipino workers. May adahad to one time na interview natin aton taga DM Department of Migrant Workers kina ni adto Kapitolyo. May dadaman hiray ginahatag ng mga livelihood assistance para hiton mga repatriated OFW. So aton ini i-follow up kay very timely nga may adahini sugad nga problema bangin na may dakaruyag ipakiana nga aton mga kababayan dinhi kon ano na iton sitwasyon hiton ira mga kapamilya dito naman ha Middle East. Bangin hira may da mga hotline nga pwede nira makontak. Samtang ginaghat naman ni Governor RV adton mga ahensyahan na gobyerno magpatuman hin tinatawag energy conservation measures. So may da nga ni daman ginaadman nga pitad para hiton postponement
hini naman nga paliga para hiton aton mga kabatan-unan adton Eastern Samar Basketball and Volleyball League kon ESBVL. Kaparte lagi hapon ini hiton fuel saving ngan cost cutting measures. So buwas na nila ito na Engineer Alcuin adton iba pa nga mga pa-video, mga clip para naman hadton na pirang pahayag ni Governor RV Iverdoni. Antes kita kumadto ato naman na news update, may dakita dida igin dugang Engineer Alcuin nga pictures from the satellite office iton provincial governor dida naman habungto iton may dolong adton oil price update han mga gasolinahan naman dida habungtuhan may dolong hala daw paki-flash naton Engineer Alcuin. Pinaagi hadto naman do ni Governor Ralph Vincent Iverdoni padayon nga ginbabantayan han probinsya adton presyohan gasolina para maprotehiran adton interesan katawhan. Adi naman adton latest pa fuel prices didaha bungto hiton may dolong hala iton ira diesel. Diesel dida habungtuhan na may dolong may ada 98.50. May dadida 97 na range ito na presyo 97 to 98.50. Iton premium 83 to 83.48 to 83 pesos and 95 centavos. Iton regular naman 82.46 ngadto ha 82.50. Pinakamahal dito 98.50. So may da 97 yada. One time aton ito niya na picturean last week na picturean naton iton hankanan last week naman nga aton naman na pagbiyahing adto ha may dolong. So pinakamahal dito ha may dolong is 98.50. Padayon ito ang mahugot nga monitoring ito ang provincial government para masiguro adto na patas nga presyo ngan waray panaabuso. Alright, kabarangay sidngon talaanay para naton pagharampang taramdan na Info Centrum yan ang adlawhan Tuesday, March 17. Uy, antes kita mag-lisensya adi na habol, Himad Sherlyn Nicart Dadison, maupay nga kilip, long time no here. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey ha transmitter, ngan sugadman, anato na kabakyang di Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Ati pen na pumida ini, utro na saring da mga salamat nga na maupay nga kilip. Malawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilupan nato na oras sa 8 minutos pa ug sa magalas sa 3 sa diyan nato na news update. Mga resolusyon para masiguro adto na supplyhan lana nga na presyohan mga panguna nga produkto. Aprobado ini hadton na PDC Eastern Samar. Adi adton na detalye pinagyan naton report. Radyo Pilipinas Report. Nanawagan ni Governor Ralph Vincent Iverdoni hinmadagmit nga mga pitad base masiguro ang igo ngan padayon nga supplyhan lana labi na paran mga frontline services ha Eastern Samar. Ini naging siyahan nga agenda ha joint blended meeting han Provincial Development Council ngan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginbuhat han Marso 16. Ginaghathan gobernador ang mga lokal nga pamunuan ngan mga ahensya nasyonal nga gobyerno nga magsumiter hin report mahitungod hin kahimtangan supply
supplyan gasolina nganhan aktwal nga panginginanglanhan fuel hayratag sa nga lugar. Sumalhan report may ada pa reserbahan petrolyo ang nasod nga masasarigan sulod hin 30 ka adlaw pero ginlalauman ang pagsaghan presyohan lan ha maabot hin sobra 100 pesos kada litro ha masunod nga semana. Naapektaran ang supply tungod han krisis sa Middle East nganhan dugang nga gasto ha transportasyon. Ha probinsya diri nakakaagyan mga oil tanker hado nga tulay lawaan nga nakutikot tungod han weight limit. Sanglit na pipiritan hira paglibot ikang hadipo ha Tacloban ti pakadto Northern Samar antes sumabot ha Eastern Samar nga nagreresulta hin kadilatarhan delivery. Tungod hini nga kahimtang ginaprobaran han konseho ang resolusyon nga nagaaghat ha DPWH nga parigunon ang nasabi nga alternatibo nga mga tulay agud makaagi ang mga tanker nga masiguro ang diro-diretso nga supply han produkto petrolyo. Ang suhestyon iginpasa ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Sumalahiya kung ma-upgrade ang tulay, makakaagyan mga fuel truck nga may karga nga tubtob 25 ka tonelada. Makakaiwas ini ha mas mahal nga pagtransport han produkto han petrolyo, pinaagihin barge tikang Tacloban nga San Isidro Northern Samar. Iginpahayag liwat ni Melchor Mergal, alkaldehan Salcedo, nga ginaabat liwat han irabungtuan kapareho nga problema nga nagpapakitan panginginahanglan han pagpauswag han infrastruktura habugos nga probinsya. Gintagan doon ni Governor Ivardoni hinimportansya ang pagpakisig alternatibo nga mga tulay base masuportahan ang tiarabot nga logistical operations. Ini nga mga proyekto pagbubuligan pinaagihan koordinasyon ha mga kongresistang hira Congressman Shin Gonzales ngan Congressman Marcelino Libanan. Samtang siyam nga gasoline station sa probinsya temporaryo nga nagsara tungudhan kakulangan supply ngan 57 nagpaumentuhan presyo. Ginaprubahan liwat han konseho ang resolusyon hapag aktibarhan Local Price Coordinating Council o Local Price Monitoring Committee ha kada munisipyo agud mabantayan ngan ma-regulate ang presyo mga panguna nga baligya. Sumalan Department of Trade and Industry padayon ang kada semana nga price monitoring nga nagpapabilin nga stable ang supply han presyo han irasakop nga mga produkto. Nagpasaluwat hin resolusyon ang PDC nga mangaruhin datos tikang ha Overseas Workers Welfare Administration nga Department of Migrant Workers base mahibaruan ang kahimtanghan mga OFW ha Middle East nga taga Eastern Samar agud patagan hirahin kaangayan nga bulig. Samtang iginpahayag ni Governor Ivardoni nga ilarumhan programa nga bawat bayan makikinabang kun BBM program makagakarawatan probinsya 61 million pesos para han rice assistance program labot pahan pondo tikang ha mga lokal nga gobyerno. Ginmanduan han gobernador ang mga LGU nga andamon ang listahan han mga kwalipikado nga benepisyaryo. Tatagan prioridad ang mga PUV drivers ngan mga pamilya han OFWs nga adto yan ha Middle East. Ginaghat liwat niya ang mga ahensyan gobyerno nga magpatuman hin energy conservation measures. Ginaadman ang pagpostpone han Eastern Samar Basketball and Volleyball League ESBVL kumukabayin han fuel saving and cost cutting measures. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang regional naman nga notisya nagdumarahin na mental health and wellness seminar adton Civil Aviation Authority of the Philippines kun Kaab Tacloban sugad nga kapartihan na pagsalinurog han National Women's Month. Nagserbi nga resource speaker ha aktibidad hi Dr. Gloria Fabriga Sabelio, Chief of Hospital han Tacloban City Hospital. Naghatag hin impormasyon may kalabutan ha mental health awareness, epektibo nga pagdumaran stress ngan an kamahingdanon han pagmintinarhin maupay nga kahimtangan han lawas ngan panhuna-huna. Tinambungan ini han mga kababayenan nga empleyado tikang hamagkadiro-dilain nga sektor han DZR Tacloban Airport. Katuyanan han seminar nga mapahilawig adton kahibarohan mga partisipante may tungod han pag-ataman han mental ngan kahimsog nga napag-aghat ha kababayenan ha lugar han trabaho nga tagan importansya adton self-care, resiliency ngan pangkabug-usan nga wellness. Oras nga 3 minutos pa og sa mag-alas 3. Adi naman ang naging pahayag ni Presidente Marcos Jr.
pagtaga-suporta ini han aton gobyerno para han mga pinaka-apektado han epektuhan krisis sa Middle East nga nan pagkaurusa pag-atubang hini nga ayat. Amod ton pipira lang ang mga saad nga ginsabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. antes adton iya paghatag hadton fuel subsidy. Ari adton na pahayag ni PBBM. Alright, sound. Bueno, hailano naman han administrasyon ni Pangulo Marcos sa waray na magre-retiro nga Teacher 1 position. Padayon nga ginatutuman ni Presidente Marcos adton na hingyap han kadamaan nga mga magturot do nga mag-promote adton ira karera. Adi aton na pahayagan aton Pangulo. Ang itatag ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan
ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Sa March 25 naman, magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos ng malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang may iwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Dalangin natin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat. Ang bagtuan naging pahayag ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amin yan ato news update at ipen pumida utro maupay nga Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast